Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Tindahan ng home appliance sa Isabela nasunog. Halos 300,000 pesos na halaga ng iligal na droga kumpiskado sa Dagupan City. Suspect ipinopost pa raw online ang ibinebentang iligal na droga. 24 na katao na italang patay dahil sa leptospirosis sa Region 1 ngayong 2024 ayon sa CHD1. At trip natin sa Blue Lagoon, Sunrise View at Nanglimsan Falls. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa mga naitalang kaso ng leptospirosis sa Region 1. Pagtaas ang kaso ng leptospirosis na itatala sa Region 1 matapos ang naranasang pagbaha ayon sa CHD1. Tutukan sa report. Ilang linggo ding binaha ang bahay ni Aling Milagros de los Santos ng Barangay Pantal, Dagupan City. Dahil hindi maiwasang lumusong sa baha, lagi siyang nakasuot ng botas sa pangambang tamaan ng sakit, lalo na ng leptospirosis. Regular din daw ang paghuhugas niya ng paa gamit ang maligamgam na tubig. Kaya mahirap talagang magkasakit, ma'am, lalo wala kang trabaho. Opo, lalo senior na po ako. Sa nakalipas na mga linggo, kapansin-pansin daw ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa Region 1 ayon sa Center for Health Development o CHD. Bunsod ito ng naranasang mga pagbaha sa iba't ibang lugar. Sa datos ng CHD1, umabot na sa 145 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis. Pinakamataas ang bilang na naitala sa Pangasinan. 19 na ang naitala sa Dagupan City. Actually, lahat naman po ng probinsya dito sa ating region nagkaroon po ng exposure sa tubig ulan at sa pagbaha. Kaya yung mga cases po natin ng leptospirosis, nakitaan po natin ang pagtaas. Ang ikinababahala raw ng Health Authority ay ang mataas na death cases, lalo na sa Dagupan City. Panawagan ng Health Authority na agad magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng anumang sintomas ng leptospirosis. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinatay ng 32 anyos na Army Sergeant ang isang lalaki, ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan sa loob ng Camp Melchor de la Cruz ng 5th Infantry Division sa Barangay Upi, Gamu, Isabela kahapon, October 10. Kinilala ang sospek na si Mark Angelo Ahel, 32 anyos, nakatalaga sa 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga. Siya ay inaresto ng mga pulis at ng militar. Dead on the spot ang lalaki na driver ng van na si Rolando Amaba ng Barangay Santa Cruz, Benito Saliven, Isabela dahil sa dami ng tama ng bala ng 9mm na baril. Habang ang asawa ni Erlinda o asawa niyang si Erlinda Ahel, 35 anyos ay namatay habang ginagamot sa ospital sa Ilagan City. Idineklarang patay habang nasa ospital naman sa Nagilian, Isabela si Lolita Ramos, biyanan ni Ahel ng madala roon. 6 na basyo ng balang natagpuan sa pinangyarihan ng pamamaril. Ayon sa mga otoridad, si Ahel at ang mga biktima ay nasa loob ng kanilang van at nagkaroon ng pag-aaway bago ang pamamaril. Tinitingnan na pulisya ang selos na posibleng ugat ng krimen. Nasa kustodiya na ng pulis ang sospek. Halos 300,000 pisong halaga ng iligal na droga kumpiskado ng otoridad sa Dagupan City. Naka-alerto Claire Lacanilaw Dungka. Arestadong 24 anyos na lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Barangay Mayombo, Dagupan City kahapon October 10. Ayon sa otoridad, nasa kote ang sospek sa isang terminal ng bus kung saan i-deliver ang mga nakumpiskang iligal na droga. Aabot sa 8 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha ng otoridad. Nagkakahalaga ito ng mahigit 270,000 pesos. Nabawi rin ang ginamit na budol money sa operasyon. Ayon sa pulisya, ibinebenta ng sospek ang iligal na droga online. Gumagamit sila ng private page
sa social media hanggang ma-trace ng ating mga operatiba. Kaya sila nagkasa ng bypass operation. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung sangkot ang sospek sa isang sindikato at para malaman ng iba pang kasabwat nito sa iligal na aktibidad. Naharap ang sospek sa paglabag sa Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. Wala siyang trabaho talaga eh. Accordingly nga, nung ini-interview ng ating mga operatiba, ay napag-utusan lang daw siya. Pero siya yung kakontak ng ating pusat bayan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Samantala, aksidenteng nalambat ng mangingisdang si Reggie Garcia ang isang pawikan sa boundary ng Badok at Corimao, Ilocos Norte. Agad naman na isinurrender sa DNR ang pawikan at nagsagawa ng tagging. Ang pawikan ay isang lalaki at may haba na 46 centimeters at may lapad na 45 centimeters. Maayos naman ang lagay ng pawikan at sa tulong ng BFAR, Maritime at PNP, pinakawalan din ito sa karagatan ng Corimao. Ilang nagbebenta ng kandila maaga ng pumwesto sa Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan ilang linggo bago ang undas. Silipin sa report. Nakapwesto sa bukana ng Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan si Marites. Nagbebenta siya ng kandila para sa mga bumibisita sa sementeryo, lalo na sa mga maagang nagpupunta roon ilang linggo bago ang undas. Nasa 5 hanggang 40 piso ang presyo ng kandila, depende sa laki. Kadalasan po dito na bumibili po sila yung mga pag may libing or sa mga dumadalaw na may birthday or then anniversary ng mga patay. Sa kalapit na sementeryo, may mga nag-aayos ng musileo bilang paghahanda sa nalalapit na undas. Maaga ring bumisita sa namayapang mahal sa buhay ang mag-anak na ito. Pero bukod sa kanila, wala pang masyadong nagpupunta sa sementeryo upang maglinis. Masyadong wala pang dumadalong, sir, kasi marami pang tubig. Narito tayo ngayon sa Season Cemetery sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Makikita natin sa aking likuran ang ilang nicho ay binabaha dahil sa mga naranasang pag-ulan sa mga nagdaang araw. Panawagan ng pamunuan ng sementeryo sa mga kamag-anak na mga nakahimlay rito na agahan ang pagpunta sa sementeryo upang maglinis bago pa man dumating ang araw ng undas. Mahigit 30,000 ang nakahimlay sa sementeryo. May lawak itong 2.5 hektarya. Asahan daw na sa mga susunod na araw ay dagsa na ang mga maglilinis sa sementeryo. Handa na ang Pangasinan Police sa ipatutupad na seguridad para sa undas. Tututukan daw ang mga insidente ng pandurukot at pagnanakaw dahil sa inasahang dami ng mga taong magtutungo sa mga sementeryo. Maximum deployment ng ating personnel sa lahat ng pangunahing lansanga, pangunahing lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan sa sementeryo. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pagbaba ng temperatura, posibleng maranasan sa Baguio City sa nalalapit na pagpasok ng hanging amihan. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat formal ng inanunsyo ng Pag-asa ang pagtapos ng panahon ng habagat, ay nakakaranas pa rin ng pag-ulan dito sa lungsod ng Baguio at maging sa iba't ibang panig nga sa probinsya naman ng Benguet. Ayon sa Pag-asa ay karaniwan pa rin nararanasan ang localized thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon. Actually, sa morning ay napakaganda ng panahon pero pagsapit nga ng hapon ay karaniwan na nangyayari nga yung pag-ulan o yung panakanakang pag-ulan sa lungsod ng Baguio. Sa katunayan, Chris, sa mga oras nga na ito ay na-experience yung panakanakang pag-ambon dito nga yan sa lungsod ng Baguio. At kasabay nga yan, Chris, ay unti-unti na rin na na-experience ang pagbaba ng temperatura sa lungsod ng Baguio. Nag-start this week from 18 hanggang 20 degrees Celsius sa temperature ng mga nakaraang buwan ay nag-drop na yan sa 17 hanggang 18 degrees Celsius na temperatura. Ngayong araw, Chris, ang minimum temperature ay nasa 17 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, hanggang sa mga
mga susunod na linggo ay inaasahang unti-unti pa yan na bababa at pagsapit nga ng buwan ng Desyembre ay babagsak pa yan sa 15 degrees Celsius, pinakamalamig sa buwan ng January next year hanggang sa buwan ng February. Kaya naman sa ating mga kapuso na aakyat sa lungsod ng Baguio, naku, importante po na kayo ay magdala pa rin syempre ng jacket bilang proteksyon sa napakalamig na temperatura dito sa lungsod ng Baguio. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Samantala, 5 araw nang pinaghahanap ang 23 anyos na si James Española matapos umanong malunod sa Abra River. Hapon noong Linggo, October 6, nang magtungo sa bahagi ng ilog ang biktima kasama ang 4 pang kasamahan. Bigla na lamang daw siyang tumalon sa ilog. Ilang minuto ang nakalipas, hindi na siya nakita pa. Kinaumagahan nakitang nakalutang ang kanyang bangkay pero dahil malakas ang agos ng ilog, hindi kaagad na-recover ang bangkay. Nagsasagawa na ng retrieval operation ang mga otoridad pero hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ang bangkay ng biktima. Pagtawid namin, dito kami tumawid sa kabila. Kasi yung nandun nga siya sa gilid namin eh. Hindi namin nakakalain na ganun ginawa niya. Tumalon agad siya eh. Tumalon eh. Nakapantalon pa siya. Tapos naka-jacket. Kalaboso naman sa bisa ng warrant of arrest ang isang tricycle driver matapos maaresto dahil sa kasong pagdanakaw sa Lawag City. Nakilalang sospek na si Hector Arojo alias Hector Leo Arojo, 54 anyos. Ayon sa pulisya, voluntaryo itong sumuko sa mga pulis nang makita ang bitbit nilang warrant of arrest. Sumailalim sa medical examination ang sospek bago dinala sa presinto for booking procedures. Half-lane sa ginagawang kalsada sa Karanglaan binuksan na rin sa mga light vehicles na papasok sa Dagupan City. Naritong report. Papunta sa isang pribadong ospital sa bahagi ng Mayombo District ang mga pasahero ni Mang Ramon. Mula sa Kalasyaw, dumaan na sila sa Karanglaan Road papunta sa ospital. Malaking bagay para sa kanya na hindi na sila dadaan pa sa alternate route sa bahagi ng Kalasyaw-Tubang Road. Okay ma'am, kasi bawas traffic po. Pinapayagan na ng Public Order and Safety Office ang pagdaan ng mga light vehicle sa ginawang kalsada. Yung mga hindi pa pwedeng dumaan madam, yung mga jeep, bus, provincial bus. Yes ma'am, private, light vehicle, single, tricycle, yun lang po ma'am. May nakabantay na traffic enforcer sa lugar para matiyak na tanging mga light vehicle lang ang makakapasok sa bagong gawang kalsada. Kung bus o jeep ang dumaan sa lugar, tiyak na magkakaroon ng traffic build-up. Yung two-way ma'am, makakadaan sila ng two-way. Yung mga bus, hindi pa sila kakasya dahil makipot pa yung nasa side natin na. Tuloy-tuloy ang pagbubuhos ng semento sa iba pang bahagi ng Karanglaan Road. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay bubuksan na rin ang kalsada sa lahat ng mga motorista. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Pamilya ng pinatay na tricycle driver sa Kalasyaw, Pangasinan nananawagan ng hustisya. Tutukan sa report. Nakaburol na sa kanilang bahay sa barangay Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan ang mga labi ni Ryan Agpuon. Ang tricycle driver na pinagsasaksak ng 13 beses ng kanyang kapwa tricycle driver dahil sa agawan sa pasahero. Naulila ng 32 anyos na biktima ang kanyang asawa na isang OFW at ang kanilang 9 na taong gulang na anak. Nagdadalamhati si Roda Agpuon sa sinapit ng kapatid. Maayos daw siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Masakit po kasi sa ginawa po ng hindi po namin matanggap. Hustisya ang sigaw ng kaanak para kay Ryan. Nakakaawa po yung ginawa niya sa kanya. Tuloy po yung kaso. Nasa kustodiya ng pulisyang sospek na si Al Suarez. Nauna na siyang tumangging magbigay ng pahayag nang subukan nagkapanayamin ng One North Central Luzon. Pagbayaran niya po yung yung kasalanan niya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Nilamon ng apoy ang isang home appliance store sa Alicia, Isabela. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga bumbero mula sa iba pang bayan sa Isabela. Nagtagal ang sunog ng 3 oras bago na ideklara ang fire out. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Libreng gupit at hygiene kit, hatid ng ilang volunteer group sa
at sundalo sa abot sa 1,000 learners at guro sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Hindi maikubli ang ngiti ng mga chikiting nang mabigyan ng hygiene kit at libreng gupit sa Mangaldan Integrated School sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Hatid ito ng ilang volunteer groups at ilang sundalo na layong matulungan ng ilang learner at may pabatid ang kahalagahan ng kalinisan sa paaralan. Kapag pumunta na kami sa mga schools ngayon, nagkakonduct kami ng mga learning sessions tulad ng pinakita namin kanina na nagtuturo kami ng mga basic hygiene etiquette. Nagbahagi ng kaalaman ng grupo ukol sa tamang paghuhugas ng kamay. Malaking tulong daw ito upang makaiwas sa sakit ang mga learner ngayong unti-unti nang nararanasan ang malamig na panahon. Natutunan ko po magbasa po, maghugas po kamay. Ang ilang learner natuwa sa libreng gupit na mismong mga sundalo ang nagsilbing mga barbero. Masaya po. May libreng gupit. Thank you po. Part na ng trabaho namin ang pagtulong sa community. Bali, lahat ginagawa namin para yun, makapagbigay ngiti, lalo na parating na Pasko ngayon. Target ng grupo katuwang ang ilang sundalo na maikot ang iba't ibang paaralan sa Mangaldan upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng kalinisan at kaayusan. This is a passion project of ours. Advocacy namin sa club na makatulong sa mga children dito sa Mangaldan. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. U.S. Agency for International Development namigay naman ng tulong sa mga mangingisda sa Ilocos Norte. Narito ang report. Namigay ng aquaculture equipment ang U.S. Agency for International Development para sa mga mangingisda sa Ilocos Norte. Mismong si Governor Matthew Marcos Manotoc ang tumanggap ng mga gamit para sa pagpaparami ng tilapia na aabot ng 5 milyong piso ang halaga. I'd like to express my deepest and sincerest gratitude to USAID on behalf of our fisher folk and on behalf of the over 610,000 Ilocanos. We express our deep appreciation to USAID for this project, I think worth about 5 million pesos for the benefit, of course, of our fisher folk. Isinagawa ang launching ng Community Livelihood Program sa Pasukin Fish Farm kung saan dinaluhan ng mga mangingisda mula sa bayan ng Corimao, Pasukin, Burgos, Bangi at Pagudpod na benepisyaryo ng programa. Nagkaroon ng presentation ng fish farm facility ang mga USAID official. Ayon sa USAID Philippines Deputy Mission Director Rebecca Eubanks, aquaculture equipment ang ibinigay na livelihood assistance para mapalago ang kabuhayan ng mga mangingisda. We chose this type of assistance because we collaborated with the government and with the communities and also with the Mariano Marcos State University. They helped us identify what the critical needs were and where our assistance could be effectively implemented. Tutulong din ang MMSU para maituro ang wastong pagpaparami ng tilapia. CJ Torida, One North Central Luzon. Sa pagsisimula ng Round 2 ng NCAA Season 100 Men's Basketball, pinakain ng Alicamok ng LPU Pirates ang Letran Knights sa score na 91-68. Itinanghal na best player si John Barba sa kanyang double-double performance na 19 points at 11 rebounds. Bukas naman, October 12, abangan ang bakbakan ng San Beda Red Lions at Arellano Chiefs sa Game 1, alas 11 ng umaga. Susunod ang sagupaan ng Mapua Cardinals at JRU Heavy Bombers, alas 2:30 ng hapon. Mabenta na ang parol na gawa sa LED lights at kapis sa Lawag City. Hile-hilera ang mga ito sa gilid ng kalsada kung saan atraksyon sa mga motorista. Iba't iba ang laki ng mga parol na pwedeng isabit sa loob at labas ng bahay. Pwede ring magpagawa sa gusto mong disenyo. Ang pinakamaliit ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos, habang aabot naman sa 4,500 pesos ang pinakamalaking parol. Marami na raw ang mo-order kaya doble kayod ang mga gumagawa ng parol. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 77 anyos na si Nelson Laureta matapos malunod sa ilog nitong Martes, October 8 sa barangay Isik-Isik, Bintar, Ilocos Norte. Sa investigasyon, papunta sana sa bukid ang biktima para ipastol ang mga alagang hayop. Tumawid dito sa ilog pero tinangay ng malakas na agos ng tubig dahil sa pag-ulan at kaya siya nalunod. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ang MDRRMO. Nahanap ang bangkay ng biktima hapon noong October 9. Bahay sa Mangaldan, Pangasinan, nilooban mahigit sa 100,000 na cash at mga cellphone tinangay. Tutukan sa report. Naiyak si Marvin Abrazaldo matapos looban ng kanyang bahay sa Barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Tinangay ng sospek ang mahigit 100,000 pesos na cash at isang cellphone. Gagamitin sanang bahagi ng pera sa binyag at kaarawan ng kanyang anak. Kasi siyempre mahirap kumita ng pera. Tapos na nakawin lang eh. Anak, masakit. Sa isang video na nakapost sa social media, makikita ang mga cellphone na nabalot ng tela na iniwan sa bahagi ng Barangay Tubag. Hinala ng mga otoridad, ninakaw rin ang mga ito ng parehong sospek na pumasok sa bahay ni Abrazaldo. Pumunta ulit siya sa isang bahay para kumuha ng isang bike na naman para siguro sasakyan niyang umuwi or what. Then naiwan po yung damit niya doon, short cap, tsaka pouch na wallet. Then 5 cellphone yung ninakaw niya po sa amin. Nagsanib pwersa na ang mga opisyal ng Tubag at kalapit na barangay sa paghahanap sa sospek. Sa ngayon nakipag-coordinate kami sa may iba't ibang barangay na dapat sana kung makita nilang taong yun ay mag-report kaagad sa pulis o kaya sa amin para at least makagawa kami ng aksyon. Kaya ang ginagawa namin ngayon ay siguro magkakaroon kami ng 24 hours na surveillance sa barangay. Naipaalam na ng barangay ang insidente sa pulisya pero wala pa raw nagre-report na biktima. Magsasagawa raw ang PNP ng investigasyon. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao, Dungka, 1 North Central Luzon. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong Oktubre ng mga taga-Luzon at Mindanao. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, bababa ang singil sa ancillary service o reserbang kuryente ngayong buwan. Bahagi ito ng transmission charge na 10% ng binabayaran nating bill sa kuryente. Sa Luzon ay 9 centavos kada kilowatt hour ang inaasang bawas sa transmission charge, habang 2 centavos naman kada kilowatt hour sa Mindanao. Pero sa Visayas, may nakikitang taas singil sa transmission charge na 29 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, pass-through charges ito at hindi sa kanila mapupunta. Samantala, mapapanood sa National TV ang concert ni na Asia's Limitless star Julian San Jose at P-Pop Kings SB19 na si Stel, na pinamagatang Julie Stel ang ating tinig. Mapapanood ito sa GMA Network ngayong Biyernes, October 11. Naging matagumpay ang Julie Stel ang ating tinig concert sa pagtutulungan ng GMA Synergy, GMA Entertainment at 1Z Entertainment. Humanda na sa pagkanta at pagsayaw sa mga popular Pinoy hits mula noon hanggang ngayon. Sa Julie Stel ang ating tinig, mamaya na po yan, 9:30 ng gabi. Blue Lagoon sa gilid ng bundok at atraksyon sa Cordon, Isabela. Halina't ating dayuhin sa report. Bagong atraksyon sa Cordon, Isabela ang Blue Lagoon sa gilid ng bundok. Sa drone shot na ito, lutang na lutang ang kulay asul na tubig. Maraming puno ang nakapaligid kaya malamig sa lugar. Pwedeng makalanghap ng preskong hangin at tsak mabubusog ang mata sa napakagandang kalikasan. For your eyes only dahil bawal maligo sa lugar dahil malalim ang tubig. Mula sa highway, 20 minuto lang ang biyahe. Dinarayo ang surfing beach sa Baler Aurora dahil sa kakaiba nitong ganda. Hindi lang magandang tanawin sa dagat ang dinarayo dito, kundi ang sunrise view. Instagrammable ang cloud formation at pagsikat ng araw. Patok ito sa mga mahilig mag-selfie at mag-relax. Bukod sa magandang tanawin, sumasabay pa ang relaxing na tunog ng kalmadong alon sa dagat.
Dinarayo naman ang Nanglimsan Falls ngayong maaliwalas ang panahon sa Banggi, Ilocos Norte. Kulay asul kasi ang tubig at tadtad ng rock formations. Patok ito sa mga mahilig mag-dive dahil sa napakalinis na tubig na mistulang swimming pool. Pwedeng mag-picnic sa lugar pero pakiusap ng lokal na pamahalaan na bawal magkalat ng basura sa lugar. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Ikaw ay isang multo. Sino ang mumultuhin mo at bakit? Yung asawa ko, para hindi niya ako maiwan-iwan. Mga magnanakaw, mamanmanan ko kung sino yun. Pag makita ko, hihilahin ko pa niya. Mukha ko mismo, ipapakita ko. Wah! 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 Yung asawa ko na lang, paano mo siya mumulto? Yung papatayin ko yung ilaw. Tapos, buwas. Kasi pag ibang tao, baka masaksak ako eh. Si Gracia. Yun lang eh. Kasi hindi nagbabayad ng utang si Gracia. Yung pag naging multo ako, ang gugulatin ko yung kaaway ko para magiging mabait na siya. Hihilayin ko yung buhok niya. Ang mumultuin ko talaga, yung kaaway ko talaga na may best friend, enemy. Yun ang ano ko eh. Talagang galit na galit ako eh. Pupuntahan ko sa bahay niya, ganun. Tapos, what? Mga kapuso, 75 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.